Binaha ng katakot-takot na batikos ang ilang pong kaanak ng mga politiko at kontratista sa maanumalyang flood control project sa bansa. Inungkat nga po ng netizens ang marangyang pamumuhay ng mga ito habang ang maraming Pilipino ay paulit-ulit na lubog sa baha. Ang isang content creator nga, anak ng kontraktor na kabilang po sa top 15 na meron pong pinakamaraming flood control project sa bansa. Ipinapakita niya sa kanyang mga vlogs at social media na deleted na ngayon ang travel abroad, pati ang outfits niya na milyon-milyong piso ang halaga. Sinilip din po ng netizens ang buhay ng isa pang vlogger. Panay travel at shopping din sa mga sa abroad. Dahil ang kanyang tatay ay may-ari ng kumpanya na nasa likod ng bilyong pisong flood control project sa Central Luzon. Ganun din na ng isang youth watchdog movement na GoodGov PH ang marangyang pamumuhay ng mga kaanak ng mga kontraktor na ito. Labag nga daw po sa batas ang pagbalandra po ng kanilang mga kayamanan na ngayon po'y kine-question at sinasabing posibleng nakaw na yaman. Patuloy ho naman na kinukunan po ng pahayag ang mga kongresista at mga content creators na sangkot sa naturang usapin. Hinamo naman ng ilang mambabatas ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ilabas din ang kanyang SALN bilang bahagi ng kanyang direktiba para sa lifestyle check ng mga opisyales ng gobyerno. Una nang sinabi ng Malacanang na uunahing silipin ang pamumuhay ng mga taga-DPWH. Pero ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, bakit hindi daw ang Pangulong Marcos Jr. ang mauna sa lifestyle check? Dapat din daw isama ang kanyang pamilya at mga miyembro ng gabinete. Kahit si Senadora Risa Ontiveros, inaasahan ding magiging buena mano sa lifestyle check ang Pangulong Marcos Jr. Naniniwala naman si Vice President Sara Duterte na hindi lang dapat SALN ang silipin. Dapat daw maungkat din ang mga tinatago ng mga opisyal para makita kung may mga dami silang ginagamit o kaya'y wala. Sa amin pong panayam kanina kay Secretary Manny Bonoan, sinabi niya po na handa po siyang ilabas ang kanyang SALN, mga kapatid. Samantala sa iba pang balita, bukod po naman sa flood control projects, meron din po daw kumukurakot sa pondo para po sa pagpapatayo ng mga classroom. Ayon po naman yan kay VP Sara Duterte na minsan pong naging DepEd Secretary. Ayon po kay VP Sara, dati daw itong binabanggit. Dati na niya itong binabanggit pero wala daw pumapansin sa kanya. Una nga pong nasita ng COA ang DepEd dahil po sa delayed na konstruksyon ng mga pasilidad na sa mga malalayong lugar kaya hindi nga po nakakamit ang layunin ng Last Mile Schools Program. Noong 2023 naman, sa ilalim po ni VP Sara sa DepEd, 172 lamang mula sa 6,300 na mga target classrooms ang naitayo. Naudlot daw iyan dahil po sa pagbabago-bago ng disenyo. Sagot naman ng isang mambabatas, dapat daw magpakita ng ebidensya ang bise sa kanyang mga paratang. Noong 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ng 2025. Yung tinig ng isa, wala na rito. Anyway, yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. samantala sa iba pang mga balita, mga kapatid, tinawag naman na drama ni Senadora Risa Ontiveros ang isinampang ethics complaint laban sa kanya. Mismong sina sa Attorney Ferdinand Topacio, Jacinto Jing Paras at Attorney Manuel Luna ang nag-file ng reklamo. Bunsod daw yan ng disorderly conduct gaya ng pagbabayad daw ng 1 milyong piso sa testigong si Michael Murillo alias Rene na nagdiin kay Pastor Apollo Quiboloy pero bigla namang nag-iba ang tono. Ang dagdag pa ni Attorney Topacio, hindi lang daw ito isang insidente, kundi paulit-ulit na pattern mula sa kaso pa daw ni Kian de los Santos hanggang sa issue ng Formally. Pero ang buwelta ni Ontiveros, ang mga akusasyon sa kanya ay pawang mga recycled na kasinungalingan lamang. Hindi raw siya magpapatinag sa naturang